Papasyal tayo ngayon sa bansang tinatawag na Land Down Under. Ang Australia ay napakagandang bansa na pinapalooban ng iba't ibang tao galing sa iba't ibang dako ng mundo. Dito matatagpuan ang sikat na Great Barrier Reef at ang sikat na The Opera. Pero ngayon ay hindi natin pag-uusapan ang magagandang lugar o mga sikat na tourist attraction, kung hindi ang isang kaso na gumulat sa buong bansa noong July 10, 2001. Ang 3 miyembro ng Gonzales family ay pinatay sa loob ng kanilang bahay. Sino at ano nga bang motibo sa brutal na pagpatay sa kanila? Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories. Ngayon ay pag-uusapan natin ang kaso ng pagpatay sa buong Gonzales family. Ipinanganak noong 1954 sa Baguio si Teodoro Gonzales o Teddy kung tawagin ng kanyang pamilya. Siya ay pang-4 na anak sa magkakapatid at ayon sa mga kamag-anak nito ay napakatyaga at masipag na estudyante niya. Dahil sa kanyang dedikasyon sa pag-aaral ay nakapasok siya sa law school at nag-aral para maging isang abogado. Noong 1977 nakilala niya sa parehong eskwelahan si Mary Loiva Josephine. Si Loiva ay ang pinakamatanda sa magkakapatid at kilala siya sa pagiging mahinhin at matalino. Matapos nga ang ilang buwan ay nagpakasal ang dalawa at noong 1980 ay pinanganak ni Loiva ang kanilang panganay na anak na si Seth Gonzales. Makalipas ang 3 taon ay pinanganak naman ang pangalawa nilang anak na si Claudine Gonzales. Pinagsikapan ni Loida at Teddy na maitaguyod ang kanilang lumalaking pamilya dahil ayaw nila na pinagdaanan o pagdaanan ng kanilang mga anak ang hirap na dinanas nila dati. Matapos silang makapagtapos sa universidad, ay nagtrabaho ang dalawa sa real estate at property development. Nagmamay-ari din sila ng drugstore at video store. Noong 1989 ay nagpatayo sila ng isang hotel sa Baguio at tinawag ito na The Queen Victoria Hotel. Pero sa kasamaang palad noong 1990 ay nagkaroon ng napakalakas na lindol na wumasak dito. Nakalabas halos ang buong pamilya sa hotel pero ang panganay na si Seth ay natabunan sa guho pero ang dakilang si Teddy ay iniligtas ang kanyang anak. At matapos nga ang trahedyang ito ay nagdesisyon ang mag-asawa na lumipat sa Australia. Agad-agad itong bumalik sa law school para makakuha siya ng lisensya para maging abogado sa Australia. Matapos makuha ni Teddy ang kanyang lisensya ay nagbukas siya ng kanyang sariling law firm na nagpo-focus sa mga issue sa immigration. At dahil sa tagumpay ng kanyang firm ay nakabili siya ng isang bahay sa isang subdivision sa New South Wales. Si Loiva at Teddy ay ang uri ng mga magulang na parehong relihiyoso at strikto. Gusto nilang makapagtapos ang kanilang mga anak para makakuha ng magandang trabaho dahil ayaw nilang maranasan ng mga ito ang hirap na kanilang dinanas. At dahil sa gusto nilang mag-focus ang kanilang mga anak sa pag-aaral, binibigyan nila mga ito ng allowance, damit at binigyan nila ng sariling sasakyan si Seth. May balak din na mag-asawa na ibenta ang kanilang bahay para ibili ng sariling bahay sina Seth at Claudine. Pinagbawalan din nila na makipagrelasyon ng dalawa at kapag hindi sila nag-ayos sa pag-aaral ay sisimulan nila na kuhanin o limitahan ang mga bagay na binibigay nila sa mga ito. Pumasok si Seth sa Parramatta High School pero hindi maayos ang kanyang mga grado. Mahilig siya sa music at gusto nito maging singer pero hindi ito nagustuhan ng mag-asawa kaya nakiusap sila kay Seth na itigil ang kanyang pagpa-focus sa pagkanta bagkos ay gusto nila na maghanda ito sa pagkokolehiyo dahil gusto nila na sana maging abogado din ito o kaya maging doktor. Matapos niya mag-high school ay sinunod niya ang kanyang mga magulang at pumasok siya sa University of New South Wales. Masaya sila Loida at Teddy sa desisyon ni Seth pero hindi nila alam na hindi maganda ang nakukuha nitong mga grado dahil lingib sa kanilang kaalaman ay pinagpapatuloy pa din ni Seth ang kanyang pagiging singer. Sa totoo nga ay parte siya ng isang banda na tinatawag na Definite Vibes at nililibot nila ang mga nightclubs. Kahit kumikita ng pera si Seth at ang banda nga ay nakakahakot ng mga fans, ay ayaw pa din ni Loida at Teddy ang kanyang tinatahak na landas pagkos ay gusto ng mga ito na mag-aral muna ito at tapusin ang pagkokolehiyo.
Matapos ang 2 taon ay nag-drop out ito sa University of New South Wales at lumipat sa Macquarie University para sumunod sa yapak ng kanyang ama sa pagiging abogado. Masaya sina Loiva dahil maayos sa mga grado na nakukuha nito at dahil dito ay binigyan nga siya ng kanyang ama ng posisyon sa kanyang law firm as paralegal. Ang paralegal ay ang tagagawa at tagaayos ng mga dokumento. At dahil masaya mag-asawa ay binilhan nila si Seth ng sasakyan na may personalized na plaka. Si Colleen naman ay may maayos din ang mga nakukuhang grado sa kanyang eskwelahan. Mahilig ito sa sports, pagluluto, madaldal nito at matatawag na isang masayahin na teenager. Pero lingid sa kaalaman ng mag-asawa ay may kasintahan na pala ito na nagngangalang Chris. Hindi nagustuhan ni Loiva at Teddy ang binata kaya naman ipinadala nila si Claudine sa kanyang tiyahin sa Melbourne upang mapalayo ito kay Chris at makapag-focus sa kanyang pag-aaral. Pero kahit malayo ang dalawa sa isa't isa ay pinagpatuloy nila ang kanilang relasyon hanggang matuklasan ito ni Seth. Binantaan niya si Chris na parte siya ng gang at dahil sa takot nito ay nakapaghiwalay siya kay Claudine. Dahil sa galit ni Claudine, sinabi niya sa kanyang mga magulang ang tinatagong sekreto ni Seth. Isiniwalat nito na bumagsak si Seth sa lahat ng kanyang subject at ang malala ay pinepeke pala nito ang mga grado na pinapakita niya sa kanyang mga magulang. Natuklasan din ng mag-asawa na may kasintahan din ito na mas matanda sa kanya. Pinagbataan nila na kukunin ng mga ito ang kanyang sasakyan at hindi bibigyan ng mana si Seth kaya nakapag-break ito sa kanyang girlfriend. Ayon sa kanyang ex-girlfriend ay akala niya hindi sila seryoso sa kanilang relasyon, kaya matapos ang hiwalayan ay nakapagbalikan ito sa kanyang dating boyfriend. Pero si Seth ay obsessed sa kanya at akala nito ay makikipagbalikan pa din ang kanyang ex-girlfriend sa kanya. Kaya naman bumili ito ng isang engagement necklace. Noong July 10, 2001, dahil SEM break, ay bumisita si Claudine sa kanyang mga magulang. Pero halos buong araw siya nag-aaral dahil sa loob ng 2 araw ay kailangan niyang bumalik sa Melbourne. Si Teddy at Loiva naman ay maagang umalis para magtrabaho gamit ang kani-kanilang sasakyan. Si Seth naman ay pumasok na maaga sa eskwelahan tapos pumasok siya sa opisina ng kanyang ama at nakipagkita siya sa kanyang kaibigan na si Sam at kumain sila sa Hollywood Planet. At pagkatapos ay naglaro sila ng arcade sa Galaxy Arcade. Natapos sila ng alas 11 ng gabi. Matapos niyang ihatid ang kanyang kaibigan sa bahay nito ay umuwi siya sa kanilang bahay ng bandang 11:30 o 11:45 p.m. ng gabi. At pagpasok niya sa bahay ay nakita niya ang dugo ang katawan ng kanyang mga magulang. Tinawagan niya ang 000, ang 911 sa Australia, bandang 11:48 p.m. at sinabi nito ang kanyang mga nakita. And your parents are both been shot, have they? Matapos ang tawag niya sa 000 ay tumakbo siya sa kanyang kapitbahay para humingi ng tulong. Ang katawan ni Teddy ay nakita sa harap ng pinto habang ang katawan ni Loiva ay nasa kusina at nagkalat ang mga pinamili nito galing grocery store. At ang katawan naman ni Claudine ay nasa kanyang kwarto. Ayon sa kapitbahay na tumulong kay Seth ay pabalik-balik ito sa katawan ng kanyang mga magulang habang humahagulhol ng pag-iyak at tinatawag nito ang kanilang mga pangalan pero dahil sa nag-aalala siya na baka nasa loob pa ang mga pumatay ay dinala niya si Seth sa labas ng bahay habang naghihintay sila sa pagdating ng mga pulis. Pagdating ng mga pulis ay nagsimula sila mag-imbestiga sa lugar. Si Teddy ay nakatanggap ng 12 saksak. Sa lalim ng saksak ay tinamaan ang kanyang puso at baga, maging ang kanyang spinal cord ay napuruhan din. Si Loiva naman ay may mga saksak sa iba't ibang parte ng katawan, pero ang pagpatay kay Claudine ang pinakamalala ayon sa mga pulis. Siya ay pinukpok sa ulo, sinakal sa leeg, at pinaniniwalaan ng mga otoridad na pinalo siya ng baseball bat at paulit-ulit na sinaksak sa tiyan, muka at leeg. Nakakita din ang mga pulis na ginilit din ang leeg niya na umabot ng 6 inches ang haba. Base sa resulta ng post-mortem examination na ginawa sa katawan ni Claudine, naniniwala ang mga pulis na nagsimula ang pagpatay sa mga ito bandang alas 4 ng hapon. Tansya nila ay nag-aaral si Claudine ng oras ding yon dahil sa mga aklat na katabi ng kanyang katawan.
Ayon din sa katrabaho ni Loiva ay umalis sila ng trabaho noong 4:50 p.m. at matapos nitong maihatid ang katrabaho sa sarili nitong bahay, ay pumunta ito sa grocery dahil sa natagpuan na grocery bag sa kusina. Si Teddy naman ay umalis ng trabaho ng alas 6 at ayon sa cellphone record nito ay tinangka nito na tawagan ng kanyang may bahay ng 2 beses pero walang sumagot. Pagkadating at pagkapasok niya sa bahay ay agaran siyang inundayan ng saksak ng suspect. Nag-iwan din ang suspect ng isang racist na mensahe at ito ay sinulat gamit ang spray paint sa living room. Kinausap ng mga pulis si Seth na nakita nilang umiiyak sa loob ng bahay. Humingi at nag-request ito ng rosaryo sa kanila. Idinetali niya na nakakita siya ng 2 tao na tumatakbo palabas ng bahay. Hinabol niya ang mga ito pero hindi niya ito naubutan. Katulad ng normal na mga tanong ng mga pulis, tinanong nila si Seth kung may kagalit ba ang kanyang mga magulang o kung meron bang gustong manakit sa buong pamilya. Pero sinabi nito na isang araw bago maganap ang krimen, ay habang papauwi sila galing sa pagse-celebrate ng 18 kaarawan ni Claudine, ay na-involve ang pamilya sa isang road rage. Sinabi niya na sumigaw ang lalaki ng Bloody Asians. At dahil sa nakalagay na graffiti sa pader ay kinonsidera ng mga pulis na baka racially motivated ang krimen na nangyari. Tiningnan din nila ang motibo ng pagnanakaw dahil ang briefcase at bag ni Loiva at Teddy ay kinalkal at nakabuladlad sa loob ng bahay. Indikasyon na mahinahanap ang suspect. Nakita din ng mga pulis na may pumutol ng linya ng telepono sa loob ng bahay kaya hindi na kontak ni Teddy ang kanyang may bahay. Ang mga cabinet naman sa loob ng bahay ay meron ding indikasyon o senyales na ito ay hinalungkat. Meron 5 aso si Loiva pero nakita ng mga pulis siya na lahat ng aso ay nasa loob ng isang kwarto at wala man lamang galos sa mga ito. Sa konklusyon ng mga pulis, ito ay isang stage crime scene o kung sino man ang suspect ay inayos nito ang lugar ng krimen. Ayon sa police report ay sinantabi nila ang motibo ng pagnanakaw dahil walang nawawalang mga alahas o gamit sa loob ng bahay. Ang mga alahas ni Loiva ay hindi man lang nagalaw sa pinagtataguan nito at hindi man lang din nagalaw ang $700 na pera ni Teddy na nasa kanyang wallet. Meron ding $300 na pera si Loiva sa kanyang pitaka na hindi man lang nagalaw. At ang mga gamit sa loob ng mga nakabukas na cabinet ay hindi din nagalaw. Dinagdag din nila na ang mga gamit sa paligid ng katawan ni Loiva at Teddy ay sadyang inilagay doon dahil hindi nagtutugma ang talsik ng mga dugo o blood spatter sa mga ito. Dahil sa ang krimen ay naganap mula sa pagitan ng 4:30 p.m. hanggang 7 p.m. ay naniniwala sila na hindi ito random killing dahil hindi maghihintay ang suspect na patayin ang isang miyembro ng Gonzalez family ng 4:30 p.m. at maghintay hanggang 7 p.m. para mapatay ang huling miyembro nito. Naobserbahan din nila na may gumamit ng shower dahil basa pa ito. Naniniwala sila na kung sino man ang suspect ay hindi ito nagmamadali dahil nagkaroon pa rin ito ng oras para mag-shower para linisin ang kanyang sarili. Ang mga murder weapon ay ang 2 kutsilyo na nanggaling mismo sa kusina ng Gonzalez family at isang baseball bat. Wala din na nakita na force of entry ang mga pulis. Wala silang nakitang fingerprint pero meron silang nakitang shoe print sa loob ng bahay. Size 7 ito sa UK size pero matapos imbestigahan lahat ng tao na pumasok sa loob ng bahay tulad ng paramedics, forensics, mga pulisya at kahit mga biktima ay wala man lamang sa kanila na nagtugma sa shoe print na nakita. Ayon din sa mga kapitbahay na ang araw na yon ay maulan at may kulog kaya wala silang narinig na sigaw o pag-aaway galing sa bahay ng mga Gonzalez. Nagdala din ang mga pulis ng mga aso pero wala man lamang ito na na-pick up na amoy. Isang araw matapos ang krimen ay dinala si Seth sa police station para kuhanin ang kanyang statement. Sinabi niya na maaga siyang pumasok sa kanyang universidad tapos pumunta siya sa opisina ng kanyang ama at umilis siya ng alas 4 dahil makikipagkita siya sa kaibigan niya ng alas 5 pero pinagpaliban ni Sam ang kanilang pagkikita ng alas 8 ng gabi. Ayon dito ay umuwi siya sa kanilang bahay ng alas 6 pero akala niya ay walang tao sa loob ng bahay. Kaya naman, pinili niya na hindi pumasok sa loob at sa kotse na lang magpalipas ng oras hanggang tumigil at tumila ang ulan. Sinabi din ito na binisita niya ang kanyang kaibigan na nakitira 30 minuto ang layo sa kanilang bahay pero hindi siya makapagbigay ng pangalan, cellphone number o address ng tinutukoy nitong kaibigan.
Sinabi niya na hindi niya makontak ang kanyang kaibigan kaya nagpaikot-ikot lamang ito sa lugar para makita kung saan ito nakatira hanggang mag-alas 8 na ng gabi. Matapos ito ay nakapagkita siya kay Sam ng alas 8 hanggang makauwi na nga siya sa pagitan ng 11:30 o 11:45 p.m. at dito niya nga nadiskubre ang katawan ng kanyang mga magulang. Nagpa-press conference si Sev at nanawagan ito sa mga tao ng tulong para madakip at matukoy ang suspect ng krimen. Naglaan siya ng $100,000 kung sino man ang makakapagbigay ng impormasyon sa kaso. Father said he was my hero and role model. He believed that there was no limit to what he could do for his family, friends. I admired him in every way possible, and my greatest aim in life was to one day become at least half the man that he was. My mother was the heart of my family. She was the heart of her friends and anyone who knew her. We have always confided in each other as best of friends, and she made it seem that nothing was impossible. My sister was the life in the family. She was an expert on smiling and made us all believe that life should be taken lightly. She had always told me that I was more talented than her and that she looked up to me. I had always replied to that with a smile. I never got the chance to tell her that I looked up to her. Dahil sa media coverage na nakuha ng krimen ay madaming chismis at spekulasyon ang lumutang. Madami nagsasabi na baka may korupsyon na nangyayari sa kanyang negosyo. May mga tao naman na nagsasabi na baka sangkot ito sa mga gangs or mafia at pinatay nito ang buong pamilya ni Teddy para magbigay ng mensahe. Meron din naman nagsasabi na baka nga hate crime ito dahilan sa graffiti na nakapinta sa pader ng kanilang bahay noong araw ng krimen. At ang suspensyon naman ng iba ay tungkol sa kaso ni Teddy noong late 1990s. Di umano ay tinutulungan nito ang kapwa mga Pilipino para magsinungaling sa mga papeles nito para makarating sa Australia. Siya ay sinampahan ng kaso ng 4 counts of falsifying documents at nilitis siya sa korte pero hindi nila napatunayan ang mga akusasyon na ito kaya hindi siya nagkakaso. Ang iba naman ay sinabi na baka kapwa Pilipino ang pumatay sa buong pamilya dahil sa kahit hindi pala na-approve ang visa ng mga ito ay hindi ni Teddy binabalik ang mga pera nila. Matapos ang press conference, pumunta si Sev sa accountant ng kanyang ama dahil gusto nito na kuhanin lahat ng kanyang mamanahin. Kung susumahan ay napakalaki ng kanyang makukuha. Nagmamayari ng $1.5 million sa Australia at $1.3 million sa Pilipinas ang kanyang pamilya. Pero dahil sa ongoing investigasyon sa kaso ay hindi niya ito nakuha. Binigyan si Sev ng $15,000 ng gobyerno ng Australia na parte ng isang programa doon. Ito ay binibigay ng gobyerno kung ang miyembro ng pamilya mo ay namatay sa murder. Ito ay paraan nila para makatulong sa gasto sa paglalamay at sa paglilibing ng mga namatay. Inilagak sa kanilang huling himlayan sina Loiva, Teddy at Claudine noong July 20. Dinalohan ito ng mga katrabaho, kaibigan at kaeskwela ang lamay at umabot ng 300 tao ang dumalo. Nagbigay ng mensahe at parangal si Sev sa kanyang ama, kapatid at kanyang ina. Pero pagkatapos nito ay kumanta siya ng solo a cappella version ng kanta ni Mariah Carey at Boyz II Men na One Sweet Day. Sorry, I never told you all I wanted to say. Now Magkahalo ang reaksyon ng mga tao sa kanyang pagkanta. Ang iba ay naantig sa kanyang kanta pero ang iba ay nalilito sa kanilang nakita. Pero sa araw na ito ay isa lang ang sigurado, ang pagsususpetsya ng mga pulis kay Sev. Habang laging makikita sa TV News si Sev, ay patuloy ang pag-check ng mga investigador sa alibay nito. Nakita nila sa CCTV na kasama niya si Sam sa arcade pero walang magpapatunay kung nasaan siya sa pagitan ng 4:30 p.m. hanggang 7 p.m. Matatandaan sa kanyang unang statement, sinabi niya sa mga investigador na punyuntahan niya ang isang kaibigan pero dahil sa hindi niya makita ang bahay nito, ay nagmaneho siya ng paikot-ikot sa lugar para mahanap ang bahay nito. Hindi lang ito kakaiba pero walang makakapagpatunay kung yun nga ba ang talagang ginawa niya. Matatandaan din na nagmamay-ari si Seth ng isang asul na kotse. Isa sa mga kliyente ni Teddy ang in-interview at nagbigay ng salaysay na noong araw ng krimen ay pumunta siya sa bahay ng Gonzales family sa pagitan ng 4:10 at 4:30 p.m. para maghulog ng mga papeles
at dokumento sa letterbox ni Teddy. At sinabi nito sa mga pulis na nakita niya ang kotse ni Seth sa garahe. Ang oras na binigay niya ay ang oras na pinatay si Claudine. Ang tiyahin ni Seth at kapatid ni Loiva na si Emily Luna ay nagbigay din ng kanyang statement na pumunta siya sa bahay ng Gonzales family noong 6:00 ng gabi para bisitahin ang kanyang kapatid matapos nitong sundayin ang anak sa eskwelahan. Pero nakita niya na walang ilaw o tao sa loob ng bahay kaya naman kumatok siya sa pinto pero walang sumasagot. Sinabi niya sa mga pulis na halos 5 minuto niyang paulit-ulit na pinindot ang doorbell pero walang sumasagot. Kaya naman, sumilip siya sa bintana at ayon sa salaysay nito ay parang may anyo ng tao sa loob na naka-jacket at may suot na sombrero. Pero sinabi ng kanyang anak na coat rack lang ito at kalaunan ay sumang-ayon ito sa kanyang anak. Matatandaan na sinabi ni Seth na nasa loob siya ng kotse ng oras na yun pero ayon kay Emily Luna na mismong tiyahin niya ay walang tao sa loob ng kotse. Nang makausap ng mga investigador ang mga paramedics at mga first responders na unang nakapunta sa lugar ng krimen ay wala man lang luha o bahid ng senyales na umiyak si Seth. Ayon sa testimonya ng isa sa mga investigador ay noong oras na ng kanilang pag-check sa kwarto ni Seth ay sinabi nito sa kanya na nahihiya ito dahil makikita nila ang bago nitong bili na porn video. Nang tiningnan nila ang mga larawan na nakuha sa krimen, ay sinabi ni Seth na binigyan niya ng CPR ang kanyang mga magulang. Pero nakikita sa larawan na halos wala siyang bahid ng dugo kahit ang katawan ng mga magulang niya ay nilulunod sa kanilang sariling dugo. Ang palusot nito ay dahil umuulan ng gabi na yon at nahugasan ng ulan ang mga dugo sa kanyang katawan. Dinagdagan din nito na kanyang nilinis at pinahid ang duguan niyang kamay sa damuhan. Napansin din ng mga pulis na merong asul na mantsa sa kanyang manggas at nang binigay nila ito sa forensics para pag-aralan ay nakumpirma nila na parehas ito sa asul na spray paint na ginamit sa pagsulat ng racist comments sa pader ng Gonzales family. Nakita din nila sa kanyang kwarto ang UK size 7 na kahon ng sapatos. Ang kahon ay walang laman at hindi nila nakita ang sapatos. Ang kanyang balusot ay binili ito ng kanyang ama para sa kanyang pinsan sa Pilipinas. Pero ang hindi malaman at maintindihan ng mga pulis ay kung regalo ito ay nasaan ang laman ng kahon. At kung ireregalo mo ang sapatos, hindi ba dapat kasama ang kahon? Sinabi din ng kanyang kaibigan ni si Sam ay lagi nitong tinatago sa kanyang sasakyan ang baseball bat kung sakali na may umatake sa kanya o may makaaway ito pero hindi nila nakita ang baseball bat at ang 2 kutsilyo na murder weapon. At dahil walang solid na ebidensya kay Seth ay inimbitahan ulit nila ito sa police station para sa karagdagang katanungan at para ipadetalye ulit dito kung ano ang nakita niya noong gabi ng July 10. Nang kanyang isinadula at ikinuwento ang mga pangyayari sa pulisya, ay napansin ng mga ito na napakakalma ni Seth. Walang sign ng pagkadismaya at higit sa lahat ay hindi mo ito makikitaan ng kalungkutan. Nang tinanong nila kung nasa ng baseball bat nito, ay sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang nangyari dito. Matapos nito ay in-interview ng mga pulis ang mga kamag-anak ni Seth para makakuha ng impormasyon sa kanyang background, kung anong ugali nito, anong estado ng relasyon nito sa kanyang mga magulang, at lahat ng kamag-anak niya ay isa lang ang sinabi. Si Seth ay kilala sa pagiging sinungaling. Sinasabi nito sa kanyang mga kaibigan na siya ay eksperto sa taekwondo. Nagpapatakbo siya ng kanyang sariling security company. Siya ay world champion na kickboxer. Siya ay isang physical therapist, isang abogado, at nagmamay-ari siya ng napakadaming lupa. Bumabiyahe siya sa New York para sa kanyang mga meetings at iba't ibang mga business deals. Sinabi din niya na isa siyang manager ng isang boy band. Siya ay isang music producer. Sinabi niya din niya na may cancer siya pero kalaunan ay inanunsyo niya na wala na siyang cancer. Isa sa mga pinsan nito ay sinabi na isang beses ay ninakawan siya ni Seth ng pera galing sa kanyang wallet. At nang malaman nito ni Loiva at Teddy ay hindi na sila nagulat dahil kahit sila ay ninanakawan nito kahit matatandaan na binibigyan nila ng allowance si Seth. Sa patuloy na investigasyon, sinabi ni Seth na siya ay isang biktima. Isang araw ay pumunta siya sa istasyon ng mga pulis at sinabi nito na nakatanggap siya ng email at natatakot siya para sa kanyang buhay. Nakalagay sa email na, "Siniwerte ka lang, wala ka sa bahay." Kinumpis ka ng mga pulis ang kanyang computer at base sa computer forensics
ay nalaman nila na siya ang nagsulat at nagsend ng email sa kanyang sarili. Noong September 2001 ay inanunsyo ni Seth na siya ay may brain tumor. Kinontak niya ang kanyang tiyahin na si Annie sa Pilipinas. Si Annie ay nagmamanage ng mga investment sa Pilipinas para sa Gonzalez family. Humingi ito ng $190,000 para sa gagawin na operasyon para maisalba ang kanyang buhay. Pero sa halip na ibigay niya ang pera, ay kinontak ni Annie ang mga pulis. At makalipas nga ang isang buwan, ay ibinenta ni Seth ang sasakyan ng kanyang ama at ina, pati ang mga alahas ni Loiva at nakakuha siya ng $88,000. Nagbigay siya ng down payment na $5,000 sa nagkakahalagang $175,000 na sasakyan. Pero kalaunan ay kinansela niya ang kontrata dahil hindi pa nare-release ang kanyang mana. At kalaunan nga ay bumili siya ng mas murang sasakyan at lumipat din siya sa bagong apartment. Nalaman ni Seth na hindi pinaniniwalaan ng mga pulis siya ang kanyang alibi. Naglagay ng mga recording device sa mga pulis para papakinggan nila ang lahat ng usapan nito. Meron din silang undercover na pulis na itinalaga para kaibiganin si Seth. Nang nasa coffee shop si Seth ay pinuri ng isang lalaki ang kanyang damit at dito na nga sila nagsimulang mag-usap. Pero lingid sa kanyang kaalaman ay nakikipag-usap na pala siya sa isang undercover na pulis. Nang makuha nito ang loob ni Seth ay sinabi nito na parte siya ng gang at meron siyang isang miyembro na malapit ng mamatay na nasa loob ng kulungan na payag umako sa kanyang kasalanan sa pagpatay sa kanyang pamilya. Ginuhit nito ang floor plan ng kanilang bahay at nilagyan niya ng marka kung saan nakita ang katawan ng kanyang ina, ama at kapatid. Binigay at sinabi din niya kung kailan ang saktong oras na namatay ang bawat miyembro ng kanyang pamilya. Ang impormasyon na ito ay hindi nilabas ng mga pulis sa publiko, kaya naman ang nakakaalam lang ng impormasyon na ito ay ang mga pulis at ang mismong suspect. At nang kinumpara ng mga pulis ang sulat kamay ni Seth sa graffiti na nakita sa pader, ay halos magkatugma at parehos ang estilo nito. Pero in the end ay hindi pinagpatuloy ni Seth ang plano, bagkus ay sinabi nito na ipagpapatuloy niya ang pagiging inosente at paulit-ulit nitong sinasabi na ang kakompetensya ng kanyang ama sa negosyo ang pumatay dito. Walang kamalay-malay si Seth na pinapakinggan pa rin ng mga pulis ang kanyang telepono at sinabi nito sa kanyang kaibigan na may bago siyang alibi na hindi kayang iprotesta ng mga pulis siya. Nang kinumpronta siya ng mga pulis, ayon dito ay sinabi niya na ang kanyang unang alibi ay hindi totoo. Bagkus, ang totoo ay nasa bahay aliwan talaga siya. Sinabi nito na nagsinungaling siya dahil ayaw niya mapahiya ang kanyang pamilya kung nalaman nila kung nasan siya dahil sinabi nito na ang alam ng kanyang buong pamilya ay isa pa siyang berhen o virgin. Sinabi nito na ang talagang nangyari ng July 10 ay pumasok siya sa universidad tapos pumasok siya sa opisina ng kanyang ama at umuwi ito sa kanilang bahay ng alas 4. Iniwan niya ang kanyang sasakyan dahil ayaw niya na may makakakita ng kanyang sasakyan na nasa bahay aliwan. Naglakad siya sa isang gas station at doon siya kumuha ng taxi papuntang bahay aliwan. Ayon sa kanya ay hindi nagpabayad ang prostitute ng kahit ano dahil nagustuhan nito ang kanilang pagtatalik. Matapos ito ay pumunta siya sa train station tapos nagtaxi siya pa uwi tapos kinuha niya ang kanyang sasakyan sa kanilang bahay at nakipagkita na kay Sam. Kinumpiski nila ang cellphone ni Seth at nakita nila na kinontak nito ang napakadaming prostitute at mga taxi drivers. Na makausap nila ang isa sa mga taxi driver ay sinabi nito na hinatid niya talaga si Seth sa bahay aliwan pero nang tinanong ng pulis kung alam ba nito na tungkol ito sa 3 murder ay umamin nito na binayaran siya ng $50 ni Seth para sabihin sa mga pulis na hinatid siya nito sa bahay noong July 10. At noong April 2002 ay nakontak nila ng mga pulisya ang prostitute na sinasabi ni Seth na nakasiping niya pero sinabi nito na hindi siya nagtrabaho noong July 10. Kinontak ni Seth ang mga pulis at sinabi nito na may nanloob sa kanyang apartment at nakatanggap din siya ng 2 emails pero nang chinek at sinundan ng mga investigador ang IP address ng computer na ginamit ay nakita nila na sinend ito mula sa isang computer shop. Pero dahil sa walang CCTV sa computer shop ay hindi nila nalaman kung sino ang nag-send nito. Nagsimula na rin na makipag-usap si Seth sa mga reporters pero sinisingal niya mga ito dahil sinabi niya na kailangan niya ng pera dahil delikado ang buhay niya. Pero nagbago ang isip niya at nagbigay siya ng interview sa reporter na si Cara Lawrence. Noong 8:30 p.m. ng gabi ding yon ay nakita siya sa isang kanal na may plastic bag sa ulo.
Dinala siya sa ospital at sinabi niya sa mga pulis na may isang sasakyan na tumigil at pinasok siya sa loob sabay lagay ng plastic bag sa kanyang ulo. Pinukpok siya sa ulo ng kahoy at sinabi sa kanya na iurong niya ang pagbibigay ng reward at binantaan din siya na kung makikipag-usap pa rin siya sa mga reporters ay may mangyayaring masama sa kanyang lola. Pero ayon sa mga doktor na tumingin sa kanya ay walang indikasyon na siya ay pinalo sa ulo. Nag-alala ang mga pulis na baka isunod nito na patayin ang kanyang lola, kaya naman noong June 13, 2002 ay pumunta sila sa apartment ni Seth na may search warrant at inaresto nila ito at kinasuhan ng 3 counts of murder. Pero he pleaded not guilty. Tinanggihan ng judge ang kanyang pagpapiyansa. Tinangka din niya na kumuha ng pera sa bank account ng pagmamayari ng kanyang pamilya pero ito ay hindi pinayagan ng korte. Nagsimula ang paglilitis noong April 2004 at natuklasan na ang pagpatay niya sa kanyang buong pamilya ay pinlano na pala niya ng ilang buwan na. Nabunyag din na ang una niyang ideya para patayin ang kanyang buong pamilya ay ang paglason sa mga ito. Matatagpuan na noong unang gabi ng murder ay kinuha ng mga pulisya ang kanyang computer at dito nila nakita na ang kanyang mga hinahanap sa internet ay ang mga laso na madaling ikuble sa pagkain. Nakita na bumili siya ng 2 uri ng buto. Ang isa dito ay ang buto ng castor oil seed. At ayon sa mga doktor ay delikado ito pag nakain ng isang tao pero itinanggi ito ni Seth. Nakakita din ang mga pulis ng maliit na bote na naglalaman ng likido at nang pinatest nila ito ay kinumpirma nila na galing ito sa isa sa mga buto na binili niya at kung makakakain ng isang tao nito ay nakakamatay ito. Ayon sa prosecution, ang talagang nangyari ng July 10 ay pumasok si Seth sa universidad tapos pumunta sa opisina ng kanyang ama at nagtrabaho siya doon. Matapos ito ay umuwi siya sa bahay ng bandang 4:10 o 4:30 p.m. Na makauwi ito ay kinuha niya ang baseball bat sa kanyang sasakyan at 2 kutsilyo sa kanilang kusina. Pumanhik siya sa kwarto ni Claudine at pinalo niya ito ng baseball bat sa ulo at pinagsasaksak. Pinaniniwalaan na pinatay niya ito para siya lang ang tanging tagapagmana ng mga ari-arian. Napakabrutal ng pagpatay kay Claudine dahil ibinunyag niya sa kanyang mga magulang ang mga sekreto ni Seth. Matapos ang pagpatay niya dito ay tinabunan niya ng pulang jumper ang katawan nito para itago ang brutal na sinapit ng kapatid. Hinintay niya ang kanyang ina na dumating at inatake niya at pinatay ito ng bandang 6 p.m. Matapos ito hinintay niya ang kanyang ama at pagkapasok nito sa pintuan bandang 7 p.m. ay inundayan niya ito ng saksak. Matapos nito ay nag-shower siya at nagsulat siya ng racial slur sa kanilang pader para paniwalain ang lahat na racially motivated ang pagpatay. Inayos din niya ang lugar ng krimen para isipin ng mga pulis na pagnanakaw ang motibo sa pagpatay. Kinuha niya ang baseball bat, 2 kutsilyo, spray paint cans at tinapon niya ito dahil hindi ito nakita. Pagkatapos nito ay nakipagkita siya sa kanyang kaibigan ni si Sam na parang walang nangyari. Ayon sa espekulasyon ay pinatay niya ang kanyang mga magulang dahil gusto nitong makuha ang kanyang mana dahil tinakot siya ng mga ito na hindi na siya pamamanahan. Noong May 2004, he was found guilty sa 3 kaso ng pagpatay sa kanyang ina, ama at kapatid. Inaresto at nakulong si Seth sa maximum security sa Goulburn Correctional Center sa New South Wales. Ayon sa psychiatrist na tumingin kay Seth ay wala siyang mental illness. Noong September 2004 nga ay opisyal siyang sinentensyahan ng life sentence na walang parol. Pero iginigiit pa din niya ang kanyang pagiging inosente. Taong 2018 at 2019 ay inipili niya ang kanyang conviction pero na-dismiss ito dahil sa hindi malakas na ebidensya na pinaresenta ng kanyang mga abogado. Noong 2021 nga ay sa pangatlong beses ay tinangka na naman ng kanyang mga abogado na ilaban ang kanyang kaso pero na-dismiss ulit ito. Ano sa palagay mo, kababayan? Naniniwala ka ba na inosente si Seth tulad ng kanyang sinasabi at tinanim lang ng mga pulis sa mga ebidensya? O isa ba talaga siyang mamamatay tao na gagawin ng lahat, makuha lang ang kanyang gusto?